well-established na yung right against self-incrimination ay pwede lamang gamitin sa bawat tanong na maitanong sa isang testigo kung hindi niya sasagutin yon. Pero hindi yan blanket na pagpapayag na umiwas siya sa presenta ng sarili niya sa isang hearing at sa pagharap sa mga tanong naming mga senador. That's true, kaya't inaalam namin kung anong petsa at oras, anong oras pinakamaagang pwede siyang ibalik dito. Nagko-coordinate na rin ang Senate Office of the Sergeant at Arms sa NBI. At yun na nga, mismong si NBI Director Santiago ay nagsabing basta't pagkatapos maiproseso nila ng BI si Alice Guo, ito turn over siya sa atin dito dahil Senado ang may standing warrant para kay Alice Guo. Very important. Tulad ng pag-anunsyo niya ng total ban sa POGOs nung kanyang SONA at pagsimula ng winding down hanggang December 31 at paghahanap ng alternatibong trabaho at hanap buhay, yung just transition para sa mga kababayan nating nagtrabaho noon o nagtatrabaho pa sa mga POGO na iyan. Lahat nito mga piyesa ng isang puzzle na dahan-dahang binubuo natin. At I am happy to say na matimbang na bahagi doon ang trabahong ginagawa ng Senado sa pag-iimbestiga dito laban sa POGO. So mabuti at malalakas nga ang mga statement ni Presidente tungkol kay Alice Guo. At ngayon nakita natin sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga grupo ay naaresto si Alice Guo. Pagkatapos ma-confirm natin na naaresto siya independently, na-confirm din namin sa mga Indonesian contacts namin ang pagka-aresto sa kanya. Kaya terima kasih sa mga kaibigan natin sa Indonesia at maraming salamat sa lahat-lahat na nagtulungan upang siya ay madakip. Nasabi ko ba nung Indonesian sources nyo kung paano nila na-trace? Bubuin pa namin yung account nilang iyon para dun din sa investigasyon ng Subcommittee on Justice and Human Rights tungkol partikular sa pagtakas ni na Alice Guo, ma-input namin yun at mabuo natin yung kwento ng kanyang pagtakas hanggang sa kanyang pag-aresto. Aabot kaya sa hearing tomorrow or are there parang tinatarget na sila yung gusto sana makaharap na siya tomorrow? I'm really hoping makaharap na siya bukas, so tina-target namin, but we can only target so much dahil malaking bagay muna malaman namin sa pagitan ng Indonesian at Philippine authorities kailan talaga at anong oras siya maibabalik dito. Iyan na lang ang missing in action pa, pero buo yung confidence ko na patuloy din siyang pinaghahanap tulad ng patuloy na paghahanap kay Alice Guo pagkatapos maaresto sina Sheila Guo at Cassandra Leong na nagbunga na ngayon sa pag-aresto kay Alice Guo. Mapapalitan ba yung process? Bali from NAIA, dadaling siya sa BI? Yes. And then NBI? Yes. Apo. After the hearing tomorrow, anong disposition niya? Will she be detained here or ipapangbayan niya sa NBI? Kung makaharap na siya sa hearing bukas, yan ay hearing ng Justice and Human Rights Subcommittee. Ihaharap na namin siya doon kung nandito na siya sa Pilipinas. Kahit pa makaharap na siya bukas, ang source naman ng warrant niya ay mula sa Senate Committee on Women. So kailangan pa muna siyang humarap sa susunod na hearing ng Committee on Women bago makapagdesisyon kami sa disposition namin sa kanya. So she will stay here or will end? She will stay here at the Senate. Could you call on the Department of Justice and other agencies na bilisan yung pagsasampa ng kaso? Kasi ma'am, pag nirelease ninyo from Senate custody, dahil halimbawa nakaharap na siya o sumugot sa inyo, so flight risk siya kung wala pa rin warrant of arrest from the court. Tingnan po natin kung mahinog na yung unang-unang kasong isinampalaban sa kanya, yun ang kaso ng DOJ for qualified human trafficking. So qualified trafficking in persons na isang non-bailable offense.
At kung hindi pa man at that point in time, kasi dadaan muna siya sa pagharap sa Committee on Women, magdidesisyon pa kami kung palalayain na ba siya sa Senado or i-detain pa rin namin. Kahit pa umabot sa puntong iyon, kung may nahinog ng court warrant of arrest, well and good. Kung hindi pa man, we could ask the BI, meron ba silang standing complaints laban sa kanya bilang isang dayuhang nandirito sa Pilipinas, on the strength of which pwede pa rin nila siyang i-hold. But definitely, hindi na natin pauulitin na tumakas siya at may mga magkulang o worse, makipagsabwatan para patakasin siyang ulit. Ma'am, are you positive na this time ay magsasalita ng parang totoo dun sa mga hearing? Well, as I mentioned earlier, tingin ko malakas ang dating nitong pagka-aresto niya sa kanya dahil umalis siya sa Pilipinas ng ganun-ganun lang, nakapag parang lakbay sa iba't ibang bansa dito sa Asia at papunta sa kung saan, hindi pa natin alam. Pero hindi siguro magaan ang dating sa kanya na naaresto pa rin siya at ibabalik pa rin dito sa ating bansa kung saan nagpanggap siyang Pilipino, nagpanggap siyang Pilipinong mayor, lumabag siya sa iba't ibang batas ng Republika sa ilalim ng cover ng POGO. Definitely. Ipinakita nitong pag-aresto kay Alice Guo na tumakas ka man, pag pinaghahanap ka ng mga otoridad at may tulong pa ng mga otoridad ng ibang mga bansa, kahit dun ka pa tumakas, ay maibabalik ka rin dito sa bansang Pilipinas. That should make a strong impression sa iba pang subjects ng warrant of arrest na patuloy pa rin tumatakas o nagtatago. Ma'am, in this development, so we do not see wrapping up of your hearing anytime soon. Well, plano na rin ng Senate Committee on Women na sana sa loob ng 2 o 3 hearing mai-wrap up na po namin. Meron pa po kaming mga pending issues, pangunahin na nga yung pagharap at pagsagot ni Alice Guo, yung pagtatanong namin sa ilan pang mga personalidad na lumitaw ang kanilang mga pangalan konektado sa mga POGOs, yung hindi pa natapos na kwento ng Pharmally at kung yung mga taong na-identify noon sa Pharmally investigation na lumilitaw ngayon sa investigasyon namin laban sa POGO ay mayroong ding accountability doon. So, on track pa rin ang Senate Committee on Women, very big break para sa ating lahat yung pagka-aresto kay Alice Guo. Si Alice Guo ba yung pinakamataas o pinakamalaking personality behind POGO operation? Maaring hindi siya yung pinakamataas pa, maaring hindi pa siya yung kumbaga malaking isda rito. At yun yung gustong tumbukin ng Committee on Women bilang bahagi ng pag-wrap up ng kabuuang 4 na taon ng investigasyon laban sa POGOs. May passport lang. Ang operation ng PNP, parang 12 days na ba? Or marami nang naiinit eh. How is the Senate looking at this? Especially sa inyo nagsimula yung investigation. Standing pa rin yung warrant of arrest issued ng Senate Committee on Women. So oras na mapasakamay siya sa mga otoridad, inaasahan ko, tulad ni Alice Guo dun sa isang investigasyon, humarap na si Apollo Quiboloy sa aming investigasyon dito sa Senado. At the same time, naninindigan ang Department of Justice among different executive agencies na valid pa rin yung operation ng pag-serve ng warrant of arrest laban kay Quiboloy. Mayroong temporary protection order ang Davao Court, pero partikular dun sa magkaroon ng access yung mga KOJC members sa lugar, pati na yung mga estudyante doon sa Jose Maria College. Hindi po hinahadlangan nun yung patuloy na pag-serve ng arrest warrant kay Quiboloy. Kaya inuulit ko na lamang sa kanya, no, itigil na lahat ng mga dramang iyan, lumabas na sa lungga ninyo, humarap na kayo dito sa Senado at sa iba't ibang mga korte kung saan may nailabas na ng mga warrants para sa arrest mo. Ma'am, how do you see yung mga counter-propaganda ng kampo ni Quiboloy, like yung ginagawa na parang mining, gold excavation doon sa KOJC compound ng PNP?
Well, sinasabi nila PNP ang gumagawa nun? Yes, Or sila ang gumagawa nun? Sila, nag-ukay daw kasi yung PNP, may mga sarado parang gold detector and yung mga propaganda from their end. Siguro yung mapapaniwalaan lamang na detect ay yung sinasabing 8 heartbeats doon sa tunnel or sa bunker na usually makina na ginagamit para iligtas ang buhay ng mga victim survivors ng mga sakuna tulad ng lindol. Pero kung yun ang ginamit para i-detect at subukang tumbukin kung saan patuloy na tinatakasan ni Apollo Kibuloy ang warrant of arrest para sa kanya, iyon ang paniniwalaan ko. Dahil on the strength of their service of arrest warrant, wala namang ibang ipinapakitang pakay ang PNP doon, bukod doon. Last question, What si about the Marlon. condition na being laid down by his lawyer? Sorry, hindi ko nakikita. Ng lawyer, Mm-mm. dapat daw may written declaration si Presidente na hindi siya ito-turn over sa US if ever. Wala po siyang mag-impose ng mga kondisyon. Siya po ang may obligasyon, hindi lang sa gobyerno, pero sa taong bayan, na tulad ng sino mang mamamayan na covered, hindi ng isa, hindi ng dalawa, kundi 3 warrants of arrest, humarap na po siya. Kung ano po ang gagawin ng gobyerno, kung magkaroon man ng extradition treaty, ang sino mang ibang bansa, o kung mailagay siya sa list ng Interpol para maging subject ng search ng iba't ibang law enforcement agencies ng buong mundo, hindi na po siya ang may desisyon dyan. Gobyerno na po. Okay, last na po si Marlon. Ang COA has ordered DepEd to return yung mga misuse funds daw ng DepEd during the time of the Sara Duterte. More than 12 billion. So will you raise this kapag nag-plenary na yung budget namin? Kapag pagdating sa plenary budget debates dito sa Senate, hindi pa sinunod ni dating DepEd Sec Sara ang utos ng Commission on Audit, of course, wide open para itanong yon. Itanong ko o nino mang kasama ko dito sa Senado. Dahil idinadaan ng bawat ahensya sa ganyang proseso. Pagsagot sa mga tanong o utos na ng COA bilang pagtimbang kung justified ba yung hinihingi nilang budget para sa susunod na taon. Then were you surprised na gano'ng kalaki yung nakita ng mga state auditors na parang mali yung pagtesta ng department? Hindi ako surprised. Kaya nga't ni-raise namin dito sa Senado last year yung issue ng confidential and intelligence funds at legislative intent namin siguruhin na yung limited na pag-audit sa intelligence funds ay masunod at yung halos hindi pag-audit ng confidential funds ay malagyan po ng rules and regulations. Kaya nga po't nagbuo pa ang Senado ng Oversight Committee, di ba, joint sa House tungkol dyan sa Confi and Intel funds na yon. And I'm just very glad at grateful sa COA na isiniwalat nila ito sa ating lahat at sa buong publiko. Should the same scrutiny be applied to the budget of OT? All agencies ay subject sa anumang pagtatanong mula sa Kongreso. Bilang sila executive, sila ang gagastos ng budget na iyan, pero kailangan muna sila dumaan sa scrutiny ng other branch and co-equal branch of government. Okay, thank you po. Salamat po. Thank you, Engineer.